Hello peeps, what's up? My name is Jace And I'm Marie. and we're from Delicious Life. So, in this video, i-share namin sa inyo kung ano yung mga specific tipid tips na ginagawa namin. That's right, tipid tips na ginagawa namin para dito sa UK, medyo at least makabawas kami ng gastusin. And following the video last time, kung saan share namin kung paano kami manage na mag-work ng less hours, 24 hours for me at si Mami naka-maternity leave. Panoorin nyo yung kung hindi nyo pa napapanood at ito yung isa sa mga relevant videos following that specific video. So, 10 tipid tips ang ibabahagi namin sa inyo and please watch till the end. So, 8 years na kaming OFW dito sa UK at marami na kami na-experience tungkol sa kung paano ba ang buhay dito at everyday almost aware kami or conscious kami sa kung paano kami kigastos. So, ito yung mga bagay na nakatulong sa amin para hindi kami or para malimitahan namin yung gastos namin at makontrol namin siya intentionally. Ang una sa lahat, na-try na ito ni Mami Too good to go. Yes. Ang dami namin nakukuha dati na mga good deals pa. Tapos sobrang mura lang. So, ang ginagawa mo, pinupunta. Ano yung mga usually na-try na natin? Ang una dyan namin nakukuha ay Starbucks, Costa, kasi yun yung malapit sa Addenbrooks, yung sa workplace namin. So, after work, nadaanan na lang namin kasi yun yung time na madaming food na too good to go. Available, no? Ng mga good deals. Na-try na din namin yung galing sa mga convenience shop. At meron na rin ako nakita. Alam niyo yung Yo Sushi, medyo mahal yun, di ba? Pero nakikita ko dun sa Tesco, may nagko-collect ng good to go. Hindi pa namin na-try yun, pero meron din ako na-encounter na mula naman sa buffet restaurant. At the end of the night, yung mga pagkain doon, dinidispense nila via good to go. Bibigyan ka ng bucket or ng tub, takeaway box usually. Tapos i-fill mo lang yun, parang 9 pounds, I think. And then malaki na yun, marami ka nang, siguro sa akin 2 kain ko na yun. So kahit anong gusto mong ilagay, punta ka lang doon, ko-collect. Usually mga ganito, ikaw yung personally magko-collect. I think 100% of the time ikaw yung magko-collect. So imbis na bili mo siya ng regular price na medyo magastos, pagka nag-good to go ka, laki ng discount, good deal. Kasi yun yung mga food na kaysa itapon nila, benta nila in cheaper price. O kaya naman yung mga galing sa convenience shop, kagaya nung ginawa natin before na Nisa lokal. So meron din sila mga ganon, bread, fruits, yung mga packed goods. So kailangan din kontrolin mo yung sarili mo, hindi yung porket may deal, di ba? Bili ka na. Tingnan mo pa rin kung yung kailangan mo. Content din kasi nun, hindi mo expected kung ano. So, pero I mean, for example, kung alam mo naman na Starbucks yan, alam mo na malamang mga pastries or breads, which is makakain or magagamit mo naman talaga. So, ikalawa, sana nakakatulong sa amin sa makatipid yung mga shopping membership cards like Aldi, Asda, Tesco, may mga club cards sila. Iba-iba sila ng tawag pero yung mostly na ginagamit namin ay club card sa Tesco kasi yun yung malapit sa amin na superstore. So mga ganun, may mga deals. Bukod dun sa pag-member ka ng club card, I think wala akong maisip ng dahilan kung bakit hindi ka mag-member ng club card ng Tesco kung to sa Tesco naman talaga ikaw namimili. Kasi parang mina-markup nila intentionally yung presyo pag hindi ka member. So pag member ka, parang yun yung regular price, hindi naman talaga discounted price. But the point is, pag meron ka ng mga ganitong membership cards, malaking advantages mo. Bukod dun sa reduced price, meron ka ring mga side bonuses sometimes, no? Kunwari pag gumagastos ka ng bukod dun sa points na pwede mong accumulate and convert mo sa pera, meron ka ding mga side bonuses sometimes pag gumastos ka ng 60, 50, 80, merong mga additional na bonus na meron kang free na ganito, free na item na ganyan. So malaking bagay din. So gumagamit ka ng Tesco, gumagamit kami ng club card ng Tesco, ng sa Asda, reward cards, sa Aldi. Meron ba ang Aldi? Ay, Lidl pala, wala pala yung Aldi. Ewan ko, meron Aldi, hindi ko lang na-try. Pero yung Lidl, minsan mostly, may mga lahat meron, no? may discounted yung Lidl, lalo na yung mga baked goods nila, yung fresh bakes nila. So malaking bagay yan. Doon pa lang, di ba, makaka-discount ka na. At total, nandiyan na yan. Why not make advantage of it? So, isa yun sa nakakatulong sa amin para makatipid yung mga dun. So, another thing in relation to shopping, we avoid to buy from convenience store o yung mga maliliit na version ng mga big shops. Kasi mas mahal talaga doon. Mas mahal talaga yung mga presyo doon. For whatever reason. For example, siguro, syempre, mas maliit yung shop, kailangan nilang mas malaki ang kita. Unlike ng lutuhan sa malalaking shops,
mas mababa yung presyo. For example, yung Tesco Express, yun yung mga convenience store lang na tinatawag natin, di ba? Mas mahal yung mga paninda nila. Mas mahal yung presyo doon. So, iwasan, kung gusto mo makatipid, iwasan mo yung mga ganong shops. Punta ka doon sa malaki kung may chance. Siguro, syempre, ano bang purpose ng convenience store? For convenience. Kung talagang kailangan mo lang emergency, wala kang salt, gusto mo lang ng mas malapit, minsan mas malapit kasi yung mga ganun, so doon ka pupunta, di ba? Once in a while, wala naman siguro masama doon. Pero kung pwede, doon ka na lang sa malaki para mas matipid. So number 4, yung mga deals of the day. Marami niyan mostly late morning and late afternoon. Late morning, late afternoon. So mga dalawang beses sila naglalagay. Yeah, I think sa Tesco ganun. Kasi minsan pag nag-grocery ako ng mga bandang 11, ganyan, nakakita ko ng mga deals of the day. Yung mga yellow tags na reduced talaga. O sa ibang shop siguro red tag or yellow tags. Pero usually yellow tags. So yun yung mga medyo pa-expire na. So bukod pa yan sa membership card mo, ito yung mga may specific shelf na nilalagay nila kung saan i-reduce na yung price to the minimum para mabili na kaysa itapon nila. Hindi nila yung nilalagay. Iba pa yung nilalagay nila sa mga good to go kasi hindi naman lahat pwede mong ilagay sa good to go eh. So ito, iba talaga to. Alam niyo naman siguro yung sinasabi namin. Ngayon, syempre, kailangan mo rin kontrolin yung impulse mo. Hindi porket mura, bibilin mo na. Kailangan mo pa rin ba yung food na yon? At saka tingnan mo din yung state ng bawat item. Baka naman merong damage. Kasi iba, meron talagang ganon. Baka merong leak. O kaya naman, baka naman amag-amag na, hindi nakita nung merchandiser. So check nyo pa rin. Pero kung kailangan mo example ng ulam or kaya ng anything, tapos nandun naman siya sa deals at kukonsume mo na siya within the next 12 or 24 hours, then why not, diba? Makatipid ka na. Huwag kang mahiya na kumuha sa mga ganung bagay kasi wala naman din nag-judge dito. Wala rin naman mag-i-inspect kung ano yung binili mo. Kasi ikaw, ini-inspect mo ba yung binili ng iba? Hindi rin naman, diba? So, wala din namang titingin sa'yo, wala din mag-i-inspect sa'yo. So, isa yung sa mga ginagawa. Hindi namin siya madalas gawin. Siguro pag napapansin lang namin, pag nadadaanan namin. Ngayon, titingin na lang din kami kung merong okay na kailangan ba namin, okay, sige, kunin namin siya. Next is yung Blue Light Card. Good for NHS members or NHS staff. Maraming discounts available, no? Sa holidays, shops, selected, ano pa? Mga items, meron din ganyan. Anything, almost anything under the sun. If you want Apple products or Samsung or shoes or shirts, anything almost nandun na, no? May mga discounted offers sila. So hindi lang naman NHS, siguro basta parang nasa public service ka, kahit siguro mga care home staff, meron din naman doon. So check nyo lang yung eligibility nyo. So Blue Light Card, meron siyang membership na parang 5 pounds lang, good for 3 years na ata yung card mo. Kahit kumakain ka sa restaurant, may mga pubs. Alam ko most of you alam na to, no? Pero para doon sa mga hindi pa aware, pag pupunta ka sa mga ilang restaurant or shops, check mo kung meron silang ma-accept sila ng Blue Light Card. Kasi there's no harm in asking naman. Maski mga doktor, nagtatanong yan sila, meron yan silang mga Blue Light Card din. Kasi minsan, pag in-accumulate mo, marami pa rin yung amount na yun, di ba? And again, nandyan na lang din siya, edi gamitin mo na 3, 5 pounds, 10 pounds matipid mo, malaking bagay na rin yan, di ba? Another drink, another food na yun kung tutuusin. So, Blue Light Card, meron yung app, hindi mo na kailangan ng physical card, pero I think magpo-provide pa rin sila ng physical card. At malaki siyang discount sa iba't ibang shops, iba't ibang merchandise. Sorry sa background noise kasi nakakalimutan ko dalhin yung aming microphone. But moving on to the 6th tip na ginagawa namin. Narinig nyo na to sa mga previous vlogs namin na sa ibang tao, nakita nyo na. Consider nyo din yung magbili ng items from Chinese shopping apps like Temu, Shein, AliExpress, yung mga ganon. Kasi actually most of the items na makikita mo sa Amazon or sa eBay, dun din naman talaga galing. Pero dito sa mga shops na to, mas tipid, mas mura kasi mas direkta sa mga buyers, walang middleman. Hindi kagaya nung mga nagtitinda sa eBay, ini-import nila from those sellers or manufacturers in China, and then ibebenta nila dito. May konting markup, tsaka meron pang middleman. Pag bumili ka direkta sa Temu or sa AliExpress, tsaka sa Shein and other stuff, medyo mas mura siya. Meron pa nga Wish dati, Wish Shopping. Na-try ko rin yan dati before. So pili ka lang maigi, review mo. Legit naman sila based on our experiences.
pwede mong i-return kung di ka masaya. But the caveat though, it will take quite some time before dumating yung items mo. Kasi binabulk pa nila yung bago nila i-ship. It will take a week, sometimes 2 weeks. Kung hindi ka naman nagmamadali, pwede na rin, di ba? Isa yun sa mga ginagawa namin. Marami akong item na binibili doon regularly. Mga maliliit na bagay, hindi major stuff. Kasi mahirap din mag-return ng mga mamahalin. Mahirap na, di ba? So, sa number 7 natin, ito siguro maybe hindi suitable for many people. Pero if you wanna go one extra mile pagdating sa shopping, ang isa sa mga ginagawa ko dati, lalo na nung marami pa akong oras, is talagang kinukumpara ko yung presyo nung isang item na gusto kong bilhin, lalo na yung mga medyo pricey na mga item. Kinukumpara ko siya among different avenues. One is Amazon, kung anong presyo niya sa Amazon. Ikalawa, anong presyo niya sa eBay. Ikatlo, Google search, shopping, okay, mga independent shops, mga resellers na shops, kagaya ng Currys, kagaya niyan, reseller yan, hindi yan manufacturer. And lastly, yung mismong brands shop. For example, magbibili ako ng camera, Canon camera. Canon yung ginagamit ko. So, ikukumpara ko yung presyo ng same item sa Canon website, sa iba pang independent sellers kagaya ng Currys, pero hindi ako bumibili sa Currys usually, or sa eBay and sa Amazon. So kung saan pinakamura, kinukumpara ko. Kung saan yung pinakamagandang deal, kinukumpara ko. Kasi minsan may ang difference is hindi lang price kundi yung packages din. So yung mga ganun, chinecheck ko yun. Marami ako nakikita na mas mura ng mga independent shops. Minsan din naman, recently, for example, merong mas better deal sa Amazon. For example, nasira yung iPad ko. Kailangan kong palitan. Kailangan ko So, kinukumpara ko. Sa Apple website, ang presyo niya, yung kinukonsider kong model, iPad Air 256, tapos M3 is nasa 600, let's just say nasa 600 siya sa Apple website direkta. Tapos sa Amazon, nasa 560 lang siya, mga ganun, 550-ish. So, laking discount, di ba? Hindi mo makikita sa iba yon. Kung gusto mo pa ng hulugan, sa Apple, yung installment payment is linked with a bank or PayPal, which is medyo mas malaki yung interest. Sa Amazon, pwede kang up to, I think, 5 months. Yung specific item na to, iba-iba yan. Itong specific item na to, 5 months. Tapos wala siyang interest. So may mga ganung magagandang deals, diba? Kung gusto mo ng hulugan pa. Meron ako mga music equipment na binili before. Mga independent shops ko sila nabili, which is mas mura din. Yung iba galing pang Europe, which is for me, fine, okay, mas maganda rin naman. May camera din akong binili dati na galing din sa independent shop or independent distributor, which is mas mura din. So, kung matyaga ka mag-isip or matyaga ka mag-search, makakamura ka ng malaki talaga. Hindi lang tens, minsan hundreds of pounds pa. I mean, because we're talking about expensive or not cheap items here. Kagaya ng camera, music equipment. So, sulit naman din yung pag-search mo o yung time mo sa pag-search ng mga ganung deals. And kung concerned ka naman sa security or authenticity ng shop, review mo lang sa Trustpilot, meron yan. Or kaya sa iba pang site review forums. Meron kang makikita mga impormasyon additionally kung hindi ka familiar masyado dun sa shop. So, isa yon if you wanna go an extra mile when it comes to saving when you're shopping. Ito ay kawalaw sa mga merong kotse dyan. Ito simple lang to, pero nasa iyo na kung paano mo didiskartehan. Yung iba para makamura, sila yung naghuhugas ng kotse nila. Depende sa laki ng kotse mo din kasi minsan pag malaki yung kotse mo, it will take so much time. At isa pa kung meron kang obsessive compulsion sa cleanliness, it will take longer time pa para linisin mo yung kotse mo. So akong ginagawa ko dati nung maliit yung kotse namin, ako na naglilinis kasi hindi rin naman super luma din naman yung kotse namin before, so hindi na ako masyadong fussy when it comes to cleanliness, but I make sure to do a good job naman in cleaning my car. However, at the moment, never ko pa or once pa lang ako nakapag-try ata nung car hand wash na binabayaran. Medyo pricey kasi yun, pero ang inidiskarte ko ngayon,
na dinadala ko siya dun sa mga automatic car washing machine. May yung ibang Tesco, meron yan na automatic. Yung BP na gasoline station or petrol station, meron din silang automatic car wash machine at yun yung usually ginagamit ko. Pero pag meron kang BP card or BP Me card, mas makakamura ka pa. May discount pa yon. For example, yung kanilang top tier na car wash, nasa 10 pounds on a regular price. Ibig sabihin, meron ka 2 beses iwawash yung car mo, tapos meron pang pampakintab na spray sa huli, tapos i-blow dry nila yon. Automatic yun, machine. You drive through that machine. You drive your car through that machine. So 10 pounds siya kung regular, pero pag meron kang BP card, parang nasa 7 or 6 pounds na lang siya. Yung mid-tier nila, isang pasada ng pagbawash and then i-blow dry, nasa I think 8 pounds yung regular price niya, pero parang nasa 4 or 5 na lang pagka discounted. Yun naman kanilang basic one, yung pinakamababa, wash lang, hindi i-blow dry, walang pampakintab. Kung mga maulang season, pwede na rin yun. Huwag lang kumapal yung putik ng kotse mo. Nasa 5 or 6 pounds yung regular price niya, pero pag discounted, mga 4 na lang almost. So, yung mga ganung bagay. Simple lang, pero nakatipid ka na sa pera, pati pa sa oras. Number 9, yung Vinted. Mostly, yung mga gamit ng mga bata dyan kami bumibili kasi nakakalakhan nila agad. Tapos, pag ano ba mura, di ba? Mas mura. Mga 2-3 pounds ganyan, may coat ka na. Para sa kanila, tulad ngayon pa winter, mura yung mga coats. So, tapos yung mga bundles pa, pwede mong bilhin in one go para makatipid ka sa shipping fee. So, another one is yung mga hand-me-downs clothes. Maraming nagbibigay sa amin, yung mga kaibigan namin na may mga anak na lumaki na, nagbibigay sila ng mga clothes sa mga bata. Meron pa ba? Kasama na din yun yung FB Market. Si Mami mahilig sa Vinted, hindi ko pa na-try mag-Vinted. Which is very practical din naman talaga. Mostly Meron pa sa mga kids. ako naman, mahilig ako sa Facebook Market, mga used items na in good condition pa. Yung mga sofa namin, doon lang namin binili. Malaking discount yun kasi ang mga sofa, hindi biro. Mahal ang presyo ng mga yan. Pero tingin mo lang talaga yung quality kung maganda pa. Maraming kasi dito sa lugar namin, Cambridge, mayayaman naman yung mga tao. So, minsan, hindi necessarily na bulok na or sira-sira na yung item bago nila ibenta. So, Meron din free minsan sa FB Market. No, Na may good free pa, quality, diba? good pa yung condition, di ba? No. Check mo lang din ng maigi. Tapos isa sa advantages is pag meron kang sasakyan na malaki, may mga item talaga na madali mo na lang i-collect, 'di ba? Mura man 'yan or libre, pero malaking bagay pag meron kang sasakyan. Isa pa yung mga charity shops, no? Na-try na rin namin before, hindi kami fan ng charity shops, pero Kasi kung baga sa Pinas, ano yan, ukay. ukay. Dito, tawag nila charity shops. Oo. So yung ukay kasi sa atin sa Pilipinas, galing usually abroad. Dito, Yung mga local lang din dito. local lang din, as in binibigyan nila for free As donation. dun sa charity shop, kasi nga charity. Yung pagbebentahan nun ay magbe-benefit doon yung mga beneficiaries ng shop. Kunwari sa cancer or sa mga bata or sa mga mental health, mga ganyan, or sa British Heart Foundation, yung mga ganon. So, Minsan mga branded pa nga, di ba? Tapos, hindi din lahat yun used. cheaper price. May mga So, ano ba yung mga binibili namin doon? Binibili namin doon mga minsan laruan ng bata, no? Nakabili na rin ako one time ng top. Naganda lang ako sa itsura. Maayos naman siya. Check mo lang syempre kung baka sabihin ng iba kasi ay gamit na o ganyan-ganyan. Eh di wag mong bilhin, di ba? Kung tingin mo hindi ka masaya. Pero ang laking discount din noon. Lalo na sa mga toys ng mga bata kasi magsasawaan nga din naman nila yan. So, marami din kami kilala ng Pilipino dito. Ganun din ginagawa nila. Nakakatipid din sila ng malaki sa in doing such things. So finally, delayed gratification. Minsan kasi baka naman impulse lang yung dahilan kung bakit gusto mo ng isang item, baka hindi mo naman talaga kailangan. Malaki ang matitipid mo minsan kung impulse lang yung reason at nakapag-decide ka, you are brave enough, you are strong enough to make a decision na wag na lang munang bili ng isang bagay. So minsan ako sa sobrang nasanay na ako na sa delayed gratification, dami nang na-delay sa buhay ko. Minsan mas kinid ko, yun yung pinag-usapan namin ni Mami. Mostly need. Kasi kailangan mo ng basketball shoes, running shoes. Anong shoes pa yan? Tennis shoes. Wala akong tennis shoes. Badminton shoes yun. Badminton shoes pala. What else? Swimming shoes. So, minsan mas kinid ko na.
hindi pa rin ako nagbabasta-basta. Kunwari, kagaya na sabi ko kayo, nasira yung iPad ko. Kailangan ko siya eh. Pero minsan pinipigilan ko yung sarili ko, hindi ko alam kung dahil ba gusto ko maghanap ng better deals, pero most of the time gusto kong pakiramdaman kung kailangan ko ba talaga siya, or baka naman din siguro nasanay na akong wag gumastos talaga kahit sa kailangan, kasi I know that specific item I need it for the things that I do in life. But sometimes kailangan kong palipasin yung ilang araw or linggo. Pag nandun pa rin talaga yung desire ko na bilhin yun, ibig sabihin, kailangan ko na siyang bilhin. Kasi hindi na healthy, na-stress na ako, kakahintay, bibilhin ko na siya. So, mga ganung bagay. But again, maganda kung ma-practice natin yung delayed gratification, kasi that will then result to ultimately saving yourself a lot of money. Lalo na kung meron tayong pera pambili. Minsan mahirap pigilan yung sarili mo pag may pera kasi alam mo that you can buy it. So yun lang siguro yung tips namin, no? Specific ones. Kung meron pa kayong mga additional na hindi namin, for sure meron kaming hindi na isama dito, please drop it in the comment section below. And also, kung meron kayong questions, we want to elaborate, gusto nyo i-elaborate namin yung ilan sa mga items na binanggit namin dito, let us know in the comments. But hopefully, this video was helpful. And watch out lang kayo, subscribe na kung hindi pa kayo nakasubscribe, para sa next videos namin ng mga kagaya nito ay mapanood nyo siya. So yun lang, hopefully, we'll see you on the next one. And again, this is JC. And I'm Marie. Always share a smile. And spread the love because life is delicious. See you in the next one. Bye.